Kahit sa syudad may mga taniman ng gulay, naging problema nga lang ng kangkong farmers sa Taguig ang naninilaw na ani dahil sa init at nabawasan pa ang kita dahil sa mahal na petrolyo. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Nanilaw ang mga kangkong na inani ng 3 dekada ng magsasaka sa Taguig na si Ninita. Ang dahilan daw nito ang matinding init ng panahon. Nasisira din ang dahon. Mainit. Ninilaw-dilaw. Wala kami makuhang kangkong. Wala, hindi mo na maibentay. Kulay yellow talaga siya. Ayan, kare-recover lang yan. Tig-15 bundles ng kangkong ang pinipitas nila ng panganay niya. Pero imbis na kumita na maganda, nababawasan pa ito sa gitna ng mataas na petrolyo. Halimbawa, ikarga mo sa kanila sa tricycle yung kangkong. Single sa'yo, 150. Dati po, magkano po ang sale ng 100 lang. Halimbawa, kikita ka lang ng 300. Nabawas pa ng... Kaya kung sino pang magsasaka, sila pang hirap kumita para sa hiyain sa kanilang hapag. minsan, tipid na lang sa ulam. Minsan, nakakabili rin naman ako ng isang hita lang na manok, ganyan. Minsan, namumulot kami, makadalawang bundle ka lang, ganyan. Pambili mo lang ng 1 kilong bigas. Laki me. Kaya tuloy-tuloy sila nanay na suyurin ang taniman na lumiit pa sa mga nagdaang taon. Dahil daw ito sa pagtatambak para sa ginagawang tulay. Mga kapatid, ito yung sitwasyon ng taniman ng kangkong dito sa kahabaan ng C6 sa Taguig. At dito nga sa aking tinatayuan, dito nagsisimula yung taniman ng kangkong dati. Dahil ngayon, kung makikita nyo sa aking likuran, umusod na nga yung mga taniman ng kangkong at may pagitan na nga mga kapatid at kasabay nga ng pagliit ng kulote nila, ang pagliit din ng kita ng mga mag-asaka rito. Doon pa ako sa dulon-dulo na yan, no? Urong kami ng urong dito, sinatambakan niya. Hanggang dito noon yung kangkong yan, no? Sinambakan niya. Nagawin daw, ano ba ito? Bridge ba yan? Yung tulay? Ang tanging magagawa lang daw niya ay magtiyaga at magpatuloy sa nag-iisang kabuhayan. Tiyaga lang kami. Siyempre, apektado rin kami dahil ganyan niya tinatambakan eh. Yan ang hanap buhay namin. Sabi-sabi, kukunin na daw ng gobyerno yung lawa. Paano naman kami mahirap? Diyan lang naman kami kumukuha ng hanap buhay. Sa nagbabadyang El Nino, hindi lang pagkain ang nanganganib, pero pati na rin ang kalusugan at kabuhayan ng ilan nating kababayan. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Kumustahin natin ngayon ang kangkungan sa Taguig kasama si Mobile Journal Ray Vicente. O Ray, first time daw ba nangyari ito kay Ninita na nanilaw yung kanyang mga pananim? Actually, Pops, hindi na talaga siya bago dito sa C9 Lakeshore sa Taguig. Pero kasi what makes it different, Pops, ito yung first time na as in buong dahon ng kangkong na dumidilaw. No? Hindi lang natin mapakita, Pops, kasi naka-recover na at that time na pumunta tayo. And first time din daw, according kay Nanay Ninita, At sobrang init. Yun yes, ba ang Pops. dahilan? Pops, umabot nga raw ng actually, almost 2 months na, no? Kasi mag-e-end na ng May. Kaso, usually raw kasi, mga ilang linggo lang tinatagal at bumabalik din sa dating kulay. Kasi lang ginawa, kasi kaya nga sabi ni Nanay Ninita, na talagang namumulot lang siya ng mga nakikita niyang kangkong sa daan na medyo pag green-green pat, yun nga yung binibenta. Pero from usual, Pops, na 30 bundles ng kangkong, nagiging 2 bundles lang yung nakukuha niya for the whole month of April hanggang May. So, parang wala din siyang ganong kita, Pops. Dito sa Taguig, gaano karami ang kangkong farmers? Pops, hindi natin mabilang pero kakaunti lang kasi iba't ibang mga vegetables naman ang meron dito sa C9 Lakeshore. Pero nung pumunta tayo, Pops, medyo patapos na sila. Siguro nasa 6 hanggang 7 na lang yung nakita natin doon, nung nadat na natin. Okay, lumiit pa kamo ang taniman nila dahil sa ginagawang tulay. No? Wala ba silang rights doon sa lupa na yun? Wala raw, Pops, no. Ang quote-unquote nga sinasabi nga ni Nanay Ninita, talagang trabahante lang daw talaga sila. At actually, Pops, 2006 pa to ginagawa. So, for the rest of the years, talagang sumusunod lang din siya sa amo nga nitong mismong taniman sa Taguig. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.